Noon, may isang hitman na ikinonsiderang the greatest hitman of all time. Siya ay si Taro Sakamoto. At isang araw may kita ang isang gusali na sa itaas nito ay may pahulog na tao, sapagkat dito sa isang palapag ay punong-puno pala ito ng armadong mga tao na gustong patayin ang isang individual na walang iba kundi ang ngayon mabilis na umatake na si Sakamoto, na nagawang mapugutan ng ulo ang kasama nitong lalaki na di man lang nito namalayan. At nang lilingon pa sana siya sa kanyang likuran ay may kitang mabilis na silang pinagbabaril sa ulo ni Sakamoto. Kaya na may ang angking liksi, lakas at galing na yan ni Sakamoto ay ang siyang naging dahilan kung bakit ginagalang talaga siya ng kanyang mga kapwa hitman at syempre kinakatakutan din ng mga masasamang tao. Subalit ang lahat ng yan ay bigla na lamang na nagbago dahil isang gabi nang may binili si Sakamoto sa isang store ay nang didala na niya sa counter ang kanyang mga bibilhin ay bigla na lamang siyang winelcome ng isang napakagandang dilag na kahera ng shop na ito, na sa moment na yan si Sakamoto ay tinamaan na bighani at na-inlove sa babae, dahilan na nag-crack pa nga ang salamin nito, bagay na hindi nagawa ng kanyang mga kalaban. So matapos ang insidenteng yan ay sa kalaunan naging girlfriend ni Sakamoto ang babae, kasabay niyan ay nagretiro na rin siya sa pagiging hitman, ikinasal at nagkaroon ng isang anak, na sa kalaunan si Sakamoto ay tumaba na rin at masayang masaya na kapiling ang kanyang binuong pamilya. Subalit ang mala happy ending na kwentong ito ng the greatest hitman of all time ay hindi pa pala tapos, dahil may napakarami pang panganib ang paparating sa kanya at sa kanyang pamilya. Kaya naman ngayon ay sisimulan na nating i-review ang kwento ng buhay ni Taro Sakamoto, at ito po ang ating pangalawang manga na i-review matapos po nung nagtapos ang JJK. At sana isasamahan niyo pa rin ako sa isang napaka-wild ride ng kwento nitong Sakamoto Days na manga na punong-puno ng bakbakan, katatawanan, exciting at thrilling na mga eksena at pangyayari na magpapaganda sa buong experience nyo sa pagsubaybay sa seryeng ito. Kaya naman, as always, this is Mr. Miken at simulan na nating i-review ang chapter 1 ng Sakamoto Days na may title na The Legendary Hitman. Let's go! Nagsimula ang eksena dito sa isang lugar na medyo malayo sa sentro ng Tokyo, nang may kita itong lalaki na nakatayo sa shop ni Sakamoto, sabay sabing, "Sakamotos, ito na talaga yon. Matagal na akong naghahanap sa iyo, Ginoong Sakamoto." Matapos niyan ay may kita naman si Sakamoto na nagbabantay ngayon sa kanyang shop, habang itong isang bata ay naglalaro na sabing kung matatamaan daw niya ng kanyang suction cup arrow itong target na kanyang iginuhit dito sa pintuan ay bibigyan daw siya dapat ni Sakamoto ng free juice bilang reward. Maya-maya pa ay dito na inintroduce si Sakamoto Taro na isang ex-hitman at itong kanyang asawa na si Aoi Sakamoto na tuwang-tuwa sa batang to na madalas na raw ngayong pumupunta sa kanilang shop. At matapos niyan ay nagmintis naman ang attempt nitong bata, kaya pinulot niya muli ang araw para subukang tamaan muli ang target. Nang maya-maya pa sa kanyang paghagis sa araw ay aksidente nitong natamaan ang isang bumibiling customer na ngayon galit na galit kasi namantsahan ang kanyang puting pantalon, bagay na kinabahala ng asawa ni Sakamoto, na nang susuntukin na sana nitong lalaki ang bata ay bigla namang pinigilan ni Sakamoto ang lalaki at mahigpit na hinawakan ng braso nito, na ikinainis naman nitong lalaki. Kaya dito ay kumuha si Sakamoto ng ballpen at sinaksak ang leeg nitong lalaki. Pero ang lahat ng yan ay nangyari lang pala sa isipan ni Sakamoto. So thoughts lang pala ito ni Sakamoto, na in reality ay may kita na lumabas na lamang pala itong lalaki habang nagpapasalamat naman na umiiyak itong bata. Na sa isipan naman ngayon ni Sakamoto ay napasabi siyang muntik na raw yun. Muntik na raw niyang napatay ang lalaki kanina. Maya-maya pa ay bigla namang nagsalita itong lalaki na nakaupo ngayon sa desk na wikang magaling. Sinaksak ang tao sa carotid artery gamit ang ballpoint pen. Nakita ko yun lahat. It's been a while, Mr. Sakamoto. Ako ito, si Shin, ang clairvoyant. So dito na inintroduce si Shin na isang hitman na isa ring clairvoyant, mga kaibigan, o isang taong may supernatural ability, na matapos niyan ay mabilis namang inatake at binalian ni Sakamoto ng leeg itong si Shin, na ang eksenang ito ay again nasa isipan lang pala ni Sakamoto, na nakikita ni Shin na ngayon napasigaw na sabing bakit bang pagpatay sa akin ang unang-unang pumasok sa isipan mo. So ang ability ni Shin ay ang kakayahan palang mabasa o makita ang isipan ng tao. So matapos ang eksenang yan ay nag-usap na si Shin at Sakamoto, na wika ni Shin na totoo raw pala ang sabi-sabi na nagretiro ka na at nagbukas ng isang store. Naladag pa nito na wikang, "Mr. Sakamoto, bumalik ka na sa mundo ng hitman. Sinasayang mo lang yung mga skill at tumaba ka pa." Nasa isipan naman ni Sakamoto na nababasa ngayon ni Shin ay wika nito na ayaw na raw niyang bumalik sa pagiging hitman, bagay na ikinainis naman ni Shin
na wikang noon, kinakatakutan ka talaga ng mga masasamang tao. Isa kang legend, pero ngayon, paano ka naging ganito na lang? Mga salitang hindi naman pinakialaman ni Sakamoto na kumakain lang ng cup noodles. Nasa isipan naman ni Shin na noon nga rasyon lang ang kinakain ni Sakamoto. Sabay bumunot ito ng sigarilyo na wikang, pwede bang magyosi dito? Na nang sisindihan na sana ni Shin ang sigarilyo na wikang, isa ka na lang anino sa iyong dating ikaw. Bigla namang naputol ang kanyang sigarilyo na di niya namalayan. Napinutol pala ito ni Sakamoto gamit ang cutter, sabay itinuro ni Sakamoto itong sign na no smoking. Ang ginawang niya ni Sakamoto ay nagpagulat kay Shin na sa kanyang isipan ay napasabi siyang grabe. Ang bilis pa rin daw ni Sakamoto. Nasa isipan naman ni Sakamoto na wikang, tumaba lang ako pero kaya pa rin kitang patayin ng mabilisan. Mga thoughts na nabasa naman ni Shin. Maya-maya pa biglang may isang tao na humingi ng tulong kay Sakamoto. Nasa isipan naman ni Shin na wikang, bakit niya ba inuutusan itong si Mr. Sakamoto? Gusto ba rin itong tao na mabubog? Na nang sinunod ni Sakamoto ang request nitong tao, dito na napag-alaman ni Shin na hindi lang pala ang taong to kundi ang lahat ng mga tao sa buong town ay madalas pala talaga na humihingi ng assistance kay Sakamoto. Pero sa isipan niya ni Shin ay sinusubukan pa sana niyang maging in denial, sabing nagigets naman daw niya na ginagawa lang ito ni Sakamoto para i-conceal ang kanyang tunay na identity at makapag-blend sa community. Pero dito na niya sinabihan si Sakamoto habang papaalis na wikang, ang bagong version daw na ito ni Sakamoto ay isa lang daw talagang joke. Kaya babalik na lang daw siya dito sa shop sa susunod na lang. Na nang papaalis na siya ay bigla namang tinamaan ang kanyang ulo ng arrow nitong bata na ikinagalit naman ni Shin. Kaya pumasok na si Shin sa kanyang sasakyan na sabing sa 5 taon daw mula nung huli niyang nakita si Mr. Sakamoto ay masasabi daw talaga niyang lumambot na raw ito. Pero at the same time ay napakaangas pa rin daw nito. Kahit na may ekstrang timbang na daw si Mr. Sakamoto ay nandiyan pa rin daw ang aura nito. Sabay hinampas-hampas nito ang kanyang ulo sa steering wheel na ipinagtataka naman nitong mag-ina. Maya-maya pa'y tinawagan naman si Shin ng kanyang boss at sinabihan kung nailigpit na ba raw nito si Sakamoto. Napabirong sabi naman ni Shin na kailangan pa ba raw niyang gawin yon? Na wala na raw, tumaba na si Mr. Sakamoto. Kaya sinabihan siya dito ng kanyang boss na wikang, Shin, alam mo na ang rules, napatay ka kung aalis ka sa organization. Brinok daw ni Sakamoto ang rule na ito, kaya hindi nila dapat na hayaang mabuhay na lang si Sakamoto. Napagalit pang sabi nitong boss ni Shin na wikang, maraming mga tao rito ang kayang gawin ang trabaho mo kung di mo pala magagampanan yan. Bigyan mo pa ako ng sakit ng ulo, baka'y pati ikaw ay papaligpit ko rin. Kaya na may agarang pinutol ni Shin na ang tawag, sabay sabing tumahimik ka. So matapos ang command na yon ng boss ni Shin, ay dito na nag-decide si Shin na wala na raw siyang choice. Kailangan na siya raw talaga mismo ang papatay kay Sakamoto. Sabay may kitang nag-prepare na si Shin mga kaibigan at ipinakita rin ang past nila noon ni Sakamoto. Kinabukasan ay bumalik na si Shin sa store. Nabinati naman ng asawa ni Sakamoto na sabing napaaga yung pagbalik. Sabay nag-offer naman itong bata na gusto ba raw ni Shin na makipaglaro sa kanya. Subalit humingi lamang dito ng paumanhin si Shin at sinabihan ng bata na patawad bata. Pero oras na para sa isang giyera. Kaya pumasok na si Shin at sinabihan si Sakamoto na wikang mukhang kailangan na raw niyang umalis dito sa town na to. Kaya napag-isipan lang daw niya na mag-stop by na lang muna dito para magbigay galang kay Sakamoto. Nang maya-maya pa mabilis nang bumunot si Shin ng baril at binaril si Sakamoto. Subalit biglang may idinura si Sakamoto na parang isang candid na nagawang magpaiba sa trajectory ng bala dahil na di siya natamaan ito. Kaya napasabi si Shin na dineflect daw ni Sakamoto ang kanyang bullet gamit lamang ang cuff drop. Nang maya pa'y bigla namang may ibinatong ice drop si Sakamoto na naiwasan naman ni Shin. Subalit bigla namang nawala sa harapan ni Shin si Sakamoto na habang hinahanap siya ni Shin, kumukuha na pala si Sakamoto ng ilan pa sa mga cuff drop. Sabay kumuha ng rubber band at gumawa siya dito ng isang slingshot na gamit ito ay inatake niya si Shin na sa sobrang lakas ay nagmistulang parang mga baril ang mga atake niya ni Sakamoto. Kaya na nag-take cover na itong si Shin na agarang pumesto sa corner ng shelf at pinaputukan pa muli itong si Sakamoto ay mabilis namang kumilos si Sakamoto at binato si Shin at na-headshot ito. Pero ang binato ni Sakamoto mga kaibigan ay isa lang palang cream puff na matapos niyan ay ang di alam ni Shin ay nasa kanyang likuran na pala si Sakamoto na nang iniisip pa sana nitong si Shin na magre-reestablish siya sa kanyang position ngayon ay dito naman naghanda si Sakamoto at sinipa si Shin ng napakalakas at nasira pa nga dito ang shelf sa loob dahil na napamura na lang dito si Shin na sa mga sumunod na eksena ay nagising na lamang si Shin dahil nahimatay pala ito kanina. Nasabi naman itong asawa at anak ni Sakamoto na nasa second floor daw sila ngayon ng Sakamoto store. Kaya dito ay pinakainan nila si Shin. Nasa isipan ni Shin ay nagtataka siya kung may lason ba ang ipapakain sa kanya. Pero kinain pa rin ito ni Shin mga kaibigan kasi ayon sa kanyang isipan ay dumaan na raw siya sa matinding training para
para ma-resist ang kahit anong klase ng poison. Nang maya-maya pa'y bigla na lang siyang naiyak sa sarap ng pagkain. Napangiti naman ang asawa ni Sakamoto kasi ganito rin daw ang reaksyon ni Sakamoto nung una silang nagkita. Kaya sa isipan ni Shin ay napatanong siya kung anong klaseng pakiramdam daw ang kanyang nararamdaman ngayon na sa kanyang buong buhay ng pagiging hitman ay di niya pa raw ito nararanasan. Kaya dito niya na-realize na huminto raw pala si Sakamoto sa pagiging hitman upang protektahan itong simple at medyo boring na everyday life nito, na matapos niyan ay nagpaalam na si Shin. Pero itinuro naman ni Sakamoto dito ang nakasulat sa pinto na sabing please come again. Bagay na medyo napangiti kay Shin. Kaya sa kanyang isipan ay napasabi siyang wala raw talaga siyang match kay Mr. Sakamoto. Matapos sa eksenang yan ay kinabukasan bumalik na si Shin sa base at nakausap ang kanyang boss, na ngayon sinabihan siya na nakakahiya raw na sumablay si Shin sa pagpatay kay Sakamoto. Kaya dito na lumod si Shin at nagmakaawa na hayaan na lang daw si Sakamoto mabuhay. Kaya napatanong naman itong kanyang boss sa kung bakit dinedepensahan na raw ngayon ni Shin itong si Sakamoto. Nasagot naman ni Shin na may tahanan na raw kasi si Sakamoto. Pero ayon naman ng boss na deserve daw kasi ni Sakamoto na mamatay dahil lumabag daw ito sa rules ng kanilang mundo at inabandona ang mga responsibilidad nito. Kaya dito na inoffer ni Shin ang kanyang buhay na siya na lang daw ang magpapakamatay bilang punishment sa pagtutok ng kanyang baril sa kanyang hero. Kaya pumayag naman dito ang kanyang boss na wikang sige, ayos na lang daw na magpapakamatay itong si Shin para di na raw niya patayin pa si Sakamoto. Subalit habang sinasabi yan ng boss nitong si Shin, narinig naman o nabasa ni Shin ang nasa isipan talaga nitong boss na wikang sige, magpakamatay kang hangal kung paniniwalaan mo yung mga salitang yan. Kung kaya't dito na itinutok ni Shin ang kanyang baril sa kanyang boss na sabing hindi naman ako nasurpresa sa narinig ko. Kaya dito na kumilos at naghanda ang lahat na sa isipan nitong boss ay nakalimutan niya na nakakabasa raw para si Shin ng isipan. Na sa isipan ni Shin ay wala na raw siyang choice. Kaya matapos niyan ay nagkaroon na ng putukan sa warehouse na yon na ang pangyayari niyan ay narinig pala na ngayon nakikinig sa isang headset na si Sakamoto. Kung kaya't dito na binuksan ni Sakamoto ang lagayan ng cash na isa palang secret door sa kanyang napakaraming iba't ibang armas at mga baril. At may kita itong ready na for some action. Matapos niyan ay balik dito kay Shin na nakapag-take cover na habang maririnig naman itong mga kasamahan ng boss na sumisigaw sa kung bakit nahihirapan daw silang iligpit ang isang tao lamang, na may nagsalita naman dito na para daw kasi na-pre-predict ng taong yon ang kanilang mga galaw. At may kita rito na wala na palang bala ang baril ni Shin, habang ang boss naman ay nagbabala sa kanyang mga kasamahan na isa raw clairvoyant si Shin na wag daw silang masyadong lalapit dito dahil mababasa daw ni Shin ang kanilang mga thoughts. Maya-maya pa nang kumilos na si Shin ay may narinig naman siyang isang thoughts na nagsasabing babarilin ko siya habang nakatago, na dahil dyan ay naunahan ni Shin ang lalaki pero nagtagumpay pa rin ang lalaki na matamaan ng may bandang tuhod nito na nagpawala ng balanse kay Shin, na in an instant ay na-corner na siya nitong tatlo, na nang nawala na sana siya ng pag-asa ay maya-maya pa biglang nakuryente na magkasabay itong tatlo at ang may gawa niyan ay walang iba kundi si Taro Sakamoto, na nagawang mapabagsak itong tatlo gamit pa lang isang taser gun. Bagay na ginagulat ni Shin at nitong boss, kaya nagsigawan na ang lahat na sabing nandito na raw si Sakamoto, kailangan na raw nilang patayin ito ngayon din. Na nang itinutok na nitong tatlo ang kanilang mga baril ay sa isang iglap biglang nakalapit si Sakamoto sa baril, sabay hinawakan nito at mabilis na tinanggal ang ibang parte nito at the same time ay nakahanda na siya ng isang suntok na tumama sa lalaki na di man lang nito namalayan. Na sa isipan nitong lalaki ay napatanong siya sa kung ano raw ang nangyari na di niya nasundan ang galaw o ginawa nitong si Sakamoto. Matapos niyan ay nag-attempt naman itong isang lalaki na saksakin itong si Sakamoto sa likod. Subalit ang ataking ito ay nagawa ulit na mapigilan ni Sakamoto at tinanggal ang kutsilyo sabay nagpakawala ng suntok na diretsyong nagpabagsak sa lalaki. Maya-maya pa habang papa-approach na si Sakamoto sa boss ay dito na sila nakaramdam ng takot at sumigaw na huwag kayong matake ng paisa-isa. Kayong lahat barilin niyo siya ng sabay-sabay. Kung kaya't dito na kinuha ni Sakamoto ang kutsilyo at agarang naghanda na sa isang iglap. Na-penetrate ni Sakamoto ang baril ng boss gamit ang kutsilyo at hiniwa ito na parang isang malambot na bagay. Sabay mabilis nitong magkasabay na inatake itong tatlo na di man lang nakapag-defend ng maayos, na walang nagawa kundi napamura na lang at nawalan na ng malay. At matapos ang ginawang niya ni Sakamoto na in-split blitz niya lang mga kaibigan ang lahat ng mga kasamahan ng boss pati itong boss, ay dito na namangha ng gusto si Shin na sabing iba
ibang klase. Ito pala talaga ang legendary hitman na si Taro Sakamoto, na may kita si Sakamoto nakatayo habang kinakamot ang kanyang balikat. Kaya tinanong naman ni Shin si Sakamoto kung paano raw nalaman nito ang kanyang lokasyon, in which ay dito na kinuha ni Sakamoto ang baril ni Shin at ikinasa ito para matanggal ang isang maliit na device na isa palang bag na inilagay ni Sakamoto na nagbibigay ng lokasyon nitong si Shin, at na meron din itong mic kaya narinig ni Sakamoto ang conversation nila kanina. Kaya na-realize ni Shin na baka inilagay daw ito ni Sakamoto matapos nung insidenteng yon kahapon, na hindi pa raw pala nagtiwala noon si Sakamoto na hindi rin pala daw nito ibinaba ang kanyang guard. Matapos niyan ay dito na sinabihan ni Shin si Sakamoto ng wikang, Mr. Sakamoto, mula ngayon ay napagdesisyonan ko na nang magpapatuloy pa sana sa pagsasalita itong si Shin kung ano ang kanyang napagdesisyonan, ay bigla namang may inihagis at ibinigay si Sakamoto sa kanya. At yan ay isang apron na dito na nag-offer si Sakamoto na magbibigay daw siya ng 800 to 850 yen per hour at may extra pa raw siyang ibibigay para sa overtime. Ang mga salitang yan ay nagpagulat naman kay Shin na kinabukasan makikita si Shin na isa na sa mga employee ni Sakamoto, na ang offer na yun ay offer pala sa bayad ni Sakamoto sa bawat oras ng pagtatrabaho ni Shin dito sa kanyang store. Na habang kumakain si Sakamoto ng cup noodles, ay nagreklamo naman si Shin na wag daw itong kumain sa tabi niya dahil bagong-bago pa raw itong kanyang suot na shirt. Kasi tumatalsik daw ang mga sabaw habang kumakain itong si Sakamoto. Maya-maya pa'y natuwa naman ang asawa at anak ni Sakamoto kasi maganda rong tingnan kay Shin ang kanyang fit ngayon. Maya-maya pa'y narinig naman ni Shin ang thoughts itong matanda na naghahanap ngayon ng detergent, kaya mabilis na inabot ni Shin ang detergent sa matanda, na napamangha naman sa matanda na nalaman doon ito ang kanyang hinahanap kahit hindi na niya ito ini-request o itinanong. Kaya napasabi naman itong asawa ni Sakamoto na malaking tulong daw ang abilidad ni Shin. Maya-maya pa'y narinig naman ni Shin ang thoughts naman nitong bata na sabing mas prefer daw nito ang looks ni Sakamoto na suot-suot ang apron kaysa ditong kay Shin. Kaya sinabihan ni Shin itong bata na, hoy, narinig ko yan, batang manyak. Kaya habang may ginagawa si Shin, ay tinanong naman siya nitong bata kung masaya ba raw siya sa trabaho nito. Nasagot naman ni Shin na oo naman daw, kahit di nga raw niya alam kung anong kanyang ginagawa ngayon. At saka mas maayos na daw ito kaysa sa kanyang huling trabaho noon. Natanong naman itong bata na ano ba raw ang trabaho noon ni Shin, in which ay nang sasagot na sana si Shin ay pinarinig naman ni Sakamoto ang kanyang thoughts kay Shin na wikang, sige, bunyag mo yung trabaho noon at papatayin kita. Papatayin daw niya si Shin kung ibubunyag daw nito sa bata ang trabaho nito noon. Kung kaya't dito na nagsinungaling si Shin dahil sa kaba na wikang, parang cleaning job raw noon sa society ang kanyang trabaho. So yan ang kanyang ibinunyag sa bata, mga kaibigan, na ang kanyang previous job ay isang cleaning job para sa society. Na matapos niyan ay ipinakita naman ang story ni Sakamoto at maririnig dito ang dialogue ni Shin na wikang, at yun daw ang kwento sa kung paano siya naging trabahante ni Mr. Sakamoto. At dito nagtatapos ang unang kabanata ng Sakamoto Days, ang day 1 nito. At sa susunod ay masasaksihan na natin ang tunay na simula ng kwento. Kaya abangan nyo yan, mga kaibigan, sa darating na mga araw. So yan, maraming salamat kung umabot ka sa punto ng video to. Kaya may kung nagustuhan nyo yung video, can I get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. And see you guys again on my next video.